Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating Bible reading for the year 2024. At ngayon po ay day 101 of our Bible reading at babasahin po natin ang 1 Kings chapters 13, 14, and 15. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video posting na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Kings chapter 13. Samantalang nakatayo si Jeroboam sa harap ng altar sa Bethel upang maghandog, dumating naman sa Juda ang isang propeta ng Diyos. Inutusan siya ni Yahweh na sumpain ang altar na iyon. Wika niya, "Altar o altar, pakinggan mo ang ipinapasabi ni Yahweh. Isisilang sa angkan ni David ang isang lalaki na papangalangang Josias. Papatayin niya sa ibabaw mo ang mga pari ng sagradong burol na naghahandog ng mga hain sa ibabaw mo. Pagsusunugan ka niya ng mga buto ng tao." Sinabi pa niya, "Ito ang tanda na si Yahweh ang nagpapasabi nito. Magkakadurog-durog ang altar na ito at sasambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng altar." Nang marinig ni Haring Jeroboam ang sumpang iyon laban sa altar ng Bethel, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at pasigaw na iniutos, "Dakpin ang taong iyan." Ngunit biglang nanigas ang kanyang kamay na itinuro sa lingkod ng Diyos at hindi na niya maikilos iyon. Noon din nagkadurog-durog ang altar at sumambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng altar, gaya ng ipinahayag ng lingkod ng Diyos. Nakiusap ang hari sa lingkod ng Diyos, "Ipanalangin mo ako sa Diyos mong si Yahweh at hilingin mo magbalik sa dati ang aking kamay." Nandalangin nga ang lingkod ng Diyos kay Yahweh at gumaling ang kamay ng hari. Inanyayahan ng hari ang lingkod ng Diyos na sumama sa kanya at kumain sa kanyang bahay at pinangakuan pang bibigyan ng gantimpala. Ngunit tumanggi ang lingkod ng Diyos. "Kahit na po ibigay ninyo sa akin ang kalahati ng inyong kayamanan, hindi ako sasama sa inyo. Hindi rin ako kakain ng anuman dito sapagkat sinabi sa akin ni Yahweh na huwag akong kakain o iinom ng anuman at pag-uwi ko'y huwag akong magbabalik sa aking dinaanan." Nag-iba nga ang daan ang propeta ng Diyos at hindi dumaan sa dinaanan niya patungo sa Bethel. Nang panahong iyon, may isang matandang propetang nakatira sa Bethel. Dumating ang kanyang mga anak na lalaki at ibinalita ang nangyari sa Bethel ng araw na iyon. Isinalaysay nila ang ginawa ng propeta ng Diyos at nangyari sa hari. Saan siya dumaan nang siya umalis? Tanong ng ama. Tinuro ng mga anak ang dinaanan ng propeta ng Diyos na nanggaling sa Juda. "Ihanda ninyo ang asnong sasakyan ko." Utos ng ama. Inihanda nga ng mga anak ang asno at sumakay ang propeta. Hinabol niya ang propeta ng Diyos at inabutan niyang nagpapahinga sa lilim ng puno ng Esina. "Ikaw ba ang propetang Diyos na nanggaling sa Juda?" Tanong niya. "Ako nga po," sagot naman ito. "Sumama ka sa akin sa aming tahanan upang makakain." Anyaya ng matandang propeta. Sumagot naman ang propeta ng Diyos, "Hindi po ako maaaring sumama sa inyo pabalik. Hindi rin po ako maaaring kumain o minom ng anuman dito. Sapagkat ganito ang iniutos sa akin ni Yahweh, huwag kang kakain o iinom ng anuman doon at huwag ka ring babalik sa iyong dinaanan. Propeta rin ako, tulad mo," ang sabi sa akin ng isang At sinabi sa akin ng isang anghel na inutusan ni Yahweh na dalhin kita sa bahay ko upang pakainin at painumin. Wika ng propeta. Ngunit nagsisinungaling lamang ang matandang propeta. Sumama nga sa kanya ang propetang galing sa Juda. Kumain siya at uminom sa bahay ng matandang propeta. Habang sila'y kumakain, dumating sa matandang propeta ang isang pahayag mula kay Yahweh, kaya't sumigaw siya sa propetang galing sa Juda. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, "Sinuway mo ang aking utos. Bumalik ka sa iyong dinaanan at kumain ka at uminom dito sa lugar na ipinagbabawal ko sa iyo. Dahil dito, ang bangkay mo ay hindi malilibing sa libingan ng iyong mga magulang." Nang sila'y makakain, naghanda ang matandang propeta ng asnong masasakyan ng propetang galing sa Juda. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang isang leon sa daan at siya ay pinatay nito. Nahandusay ang kanyang bangkay sa tabi ng daan at binantayan ng leon at ang asno.
May mga taong napadaan doon at nakita nila ang bangkay sa tabi ng daan at ang leon ang nakabantay. Ibinalita nila sa bayan ang kanilang nakita at nakarating ang balita sa matandang propeta. Nang marinig niya ang nangyari sa kanyang sinabi, iyon ang propeta ng Diyos na lumabag sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Kaya't pinabayaan siya ni Yahweh na makasalubong at lapain ng leon. Pagkatapos inutusan niya ang kanyang mga anak na lalaki na ipaghanda siya ng asnong masasakyan. Umalis siya at nadatnan ang bangkay sa tabi ng daan. Nakabantay sa tabi ng bangkay ang asno at ang leon. Hindi nito kinain ang bangkay at hindi rin nito ginalaw ang asno. Isinakay ng matandang propeta ang bangkay sa kanyang asno at ibinalik sa bayan upang ipagluksa at ilibing. Sa sariling libingan ng propeta, inilibing ang bangkay ng propeta ng Diyos. Kawawa ka naman, kapatid, panaghoy niya. Nang mailibing ang bangkay, sinabi ng propeta sa kanyang mga anak na lalaki, kapag ako'y namatay, dito rin ninyo ako ililibing, katabi ng kanyang mga buto. Sapagkat matutupad ang mga sinabi niya sa utos ni Yahweh laban sa altar ng Bethel at laban sa lahat ng sagradong burol ng Samaria. Sa kabila ng ganito mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siyang sa paglalagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang pari ng mga sagradong burol. Dahil sa mga kasamang ito ni Jeroboam, naubos ang kanyang angkan at hindi na muling naghari. 1 Kings chapter 14. Nang panahong iyon, nagkasakit si Abias na anak ni Jeroboam, kaya't sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo na asawa ka ng hari. Puntahan mo sa Shiloh si Ahias, ang propetang nagsabi sa akin na maghahari ako sa bayang Israel. Magdala ka ng 10 tinapay, ilang bibingka at isang garapong pulot. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak natin. Ganon nga ang ginawa ng babae. Pinuntahan niya sa Shiloh si Ahias. Matandang-matanda na noon si Ahias at bulag na. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pupunta rito ang asawa ni Jeroboam at itatanong niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa kanyang anak na may sakit. Sinabi rin ni Yahweh kay Ahias kung ano ang sasabihin niya sa babae. Nang dumating ang asawa ni Jeroboam, siya ay nagkunwaring ibang babae. Subalit nang marinig ni Ahias na nasa may pintuan na ang babae, sinabi niya, tuloy kayo, asawa ni Jeroboam, bakit pa kayo nagkukunwari? Mayroon akong masamang balita para sa inyo. Bumalik kayo kay Jeroboam at sabihin ninyo, ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinili kita mula sa sambayanan at ginawang pinuno ng aking bayang Israel. Inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng kaharian at ibinigay sa iyo. Ngunit, hindi ka tumulad kay David na aking lingkod. Tinupad niya ang lahat kong iniutos. Sinunod niya ako ng buong puso at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Higit ang ginawa mong kasamaan kaysa ginawa ng lahat ng mga nauna sa iyo. Tinalikuran mo ako at ginalit ng magpagawa ka ng mga sarili mong mga Diyos, mga imaheng yari sa tinunaw ng metal. Dahil dito, paparusahan ko ang iyong angkan. Lilipulin ko silang lahat, matanda at bata. Wawalisin kong parang dumi ang buong angkan mo mula sa Israel. Sino mang kamag-anak mo na mamatay sa loob ng lungsod ay kakainin ng mga aso. Ang mamatay naman sa bukid ay kakainin ng mga buwitre. Ito ang sabi ni Yahweh. Ngayon, umuwi na kayo. Pagpasok ninyo sa bayan ay mamamatay ang inyong anak. Ipagluluksa siya ng buong Israel at ihahatid sa kanyang libingan. Siya lamang sa buong angkan ni Jeroboam ang maihahatid sa libingan sapagkat siya lamang ang kinalugdan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang Israel ay bibigyan ng Diyos ng ibang hari na siyang magwawakas sa paghahari ng angkan ni Jeroboam. Paparusahan ni Yahweh ang bayang Israel hanggang sa ito'y manginig na parang tambo sa tubig na pinapaspas ng hangin. Parang punong bubunutin niya ang bayang Israel mula sa masaganang lupaing ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno. Magkakawatak-watak sila sa mga lupaing nasa kabila ng ilog sapagkat ginalit nila si Yahweh nang gumawa sila ng mga imahe ng Diyos-Diyosang si Asherah. Pababayaan ni Yahweh ang Israel dahil sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam at sa mga kasalanang ipinagawa nito sa bayang Israel. Nagmamadaling umalis ang asawa ni Jeroboam at nagbalik sa Tirza.
Pagdating niya sa pintuan ng kanilang bahay, namatay ang bata. Siya ay pinaglugsa at inilibing ng buong bayang Israel tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahayas. Ang iba pang mga ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pakikipagdigma at kung paano siya naghari ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari siya sa loob ng 22 taon. Namatay siya at inilibing at si Nadab na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Naghari naman sa Juda si Rehoboam na anak ni Solomon. 41 taong gulang siya nang magsimulang maghari. 17 taon siyang naghari sa Jerusalem, sa lungsod na pinili ni Yahweh mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang dooy sambahin siya. Ang pangalan ng kanyang ina ay Naama, isang taga-Amnon or Amon. Gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang sambayanan ng Juda at higit na masama ang kanilang ginawa kaysa kanilang mga ninuno. Dahil dito'y nagalit sa kanila si Yahweh. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato at mga larawan ni Asherah sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy. Ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Ginawa ng mga taga-Juda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita. Nang ika-5 taon ng paghahari ni Rehoboam, sinalakay ni Shishak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Sinamsam niyang lahat, pati ang mga gantong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Pinalitan ni Rehoboam ang mga iyon ng mga kalasag na tanso at inilagay sa pag-iingat ng mga pinuno ng bantay na sa hari na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. Tuwing pupunta ang hari sa templo ni Yahweh, dala ng mga bantay ang kanilang mga kalasag na iyon. Pagkatapos, ibinabalik ang mga kalasag sa himpilan ng mga bantay. Ang ibang ginawa o iba pang mga ginawa ni Rehoboam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Patuloy ang labanan ni Rehoboam at ni Jeroboam sa panahon ng kanilang paghahari. Namatay si Rehoboam at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ang ina niya ay isang Amonita na ang pangalan na Ama. Humalili sa kanya si Abiam na kanyang anak. 1 Kings chapter 15. Noong ika-18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Juda si Abiam na anak ni Rehoboam kay Maaka na anak ni Absalom. 3 taon siyang naghari at sa Jerusalem siya nanirahan. Sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama at hindi sa halimbawa ni David na kanyang ninuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos. Gayunman, alang-alang kay David ang kanyang angkan ay pinanatili ni Yahweh na maghari sa Jerusalem. Pinagkalooban siya ng anak na lalaki na hahalili sa kanya at iningatan sa kaaway ang Jerusalem. Ginawa ito ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa mga utos ni Yahweh. Liban sa ginawa niya kay Urias na Heteo, nagpatuloy ang alitan ni Rehoboam at Jeroboam hanggang sa panahon na Abiam. Ang iba pang mga ginawa ni Abiam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Abiam, siya ay inilibing sa lungsod ni David at ang anak niyang si Asa ang humalili sa kanya bilang hari. Noong ika-20 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, naging hari naman ng Juda si Asa. Naghari siya sa loob ng 41 taon at sa Jerusalem siya nanirahan. Ang lola ni Asa na si Maaka ay anak ni Absalom. Namuhay si Asa ng matuwid sa paningin ni Yahweh tulad ng kanyang pinunong si David. Pinalayas niya sa kaharian ng mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan. At winasak ang mga imahe ng mga Diyos-Diyosang ipinagawa ng mga haring nauna sa kanya. Pati ang kanyang lolang si Maaka ay inalisan niya ng karapatan sa pagiging inang reyna sapagkat nagpagawa ito ng isang malaswang rebulto ni Asherah. Ipinagiba niya ang rebultong ito at ipinasunog sa batis ng Kidron. Bagamat hindi niya naipagiba lahat ang mga sagradong burol, si Asa ay habang buhay na naging tapat kay Yahweh. Ipinasok niya sa templo ang mga handog ng kanyang ama kay Yahweh, gayon din ang kanyang sariling handog na ginto.
pilak at mga kasangkapang sagrado. Patuloy ang alitan ni Asa at Baasa na hari ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. Pinasok ni Baasa ang lupain ng Juda nang nagtayo ng kuta sa Rama upang harangan ang daan papunta kay Asa. Kaya't tinipon ni Asa ang nalalabing ginto't pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo. Ipinadala iyon sa Damasco kay Ben-Hadad na anak ni Tabrimon at apo ni Hezion na hari ng Syria. Ganito ang kanyang ipinasabi: "Nais kong maging magkakampi tayo tulad ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang mga regalo kong ito. Hinihiling kong putulin mo ang iyong pakikipagkaibigan kay Baasa na hari ng Israel upang mapilitan siyang umalis sa aking nasasakupan." Sumang-ayon si Ben-Hadad kay Haring Asa at nagpadala siya ng mga hukbo at ng mga pinuno nito upang salakayin ang mga lungsod ng Israel. Nasakop nila ang mga bayan ng Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacah, ang lupain sa may lawa ng Galilea at ang Nephtali. Nang mabalitaan ito ni Baasa, ipinatigil niya ang pagpapagawa ng kuta sa Rama at pumunta siya sa Tirza. Iniutos naman ni Asa sa lahat ng mga taga-Juda na kunin ang mga bato at kahoy na ginamit ni Baasa sa pagtatayo ng kuta sa Rama at ginamit iyon sa paggawa ng kuta sa Giba at Mizpa sa lupain ng Benjamin. Ang iba pang ginawa ni Haring Asa, ang kanyang kagitingan at mga bayang ipinagawa niya ng kuta ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ngunit nang siya ay matanda na, nalumpo siya dahil sa karamdaman sa paa. Namatay si Asa at inilibing sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David, at si Jehoshaphat na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Nang ika-8 taon ng paghahari ni Asa sa Juda, naging hari naman sa Israel si Nadab na anak ni Jeroboam at 2 taon siyang naghari sa Israel. Katulad ng kanyang ama na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naghimagsik laban sa kanya si Baasa na anak ni Ahayas mula sa lipi ni Isakar. Pinatay ni Baasa si Nadab habang kinukubkob nito ang kanyang hukbo sa Gibeton, isang lungsod sa Filistia. Nangyari ito ng 3 taon ang paghahari ni Asa sa Juda, at si Baasa ang pumalit kay Nadab bilang hari ng Israel. Sa simula pa lamang ng kanyang paghahari ay pinagpapatay na niya ang buong pamilya ni Jeroboam bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahayas na taga Shiloh. Ganito ang nangyari sa angkan ni Jeroboam sapagkat ginalit niya si Yahweh dahil sa kanyang mga kasalanan at sa mga kasalanang ginawa ng bayang Israel dahil sa kanya. Ang iba pang mga ginawa ni Nadab ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Patuloy ang alitan ni Asa, hari ng Juda, at ni Baasa ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda nang maghari sa Israel si Baasa na anak ni Ahiyas. 24 na taon siyang naghari at sa Tirsa siya nanirahan. Katulad ni Haring Jeroboam na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. At ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik at pakikinig sa ating Bible reading for the whole year. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito'y aking panalangin para sa inyo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen at Amen.